umaga po sa inyong lahat. Kapag tayo po ay nagkukwento, for example, tungkol sa nakaraan at sinasabi nating noong unang panahon, o di kaya ay sinasabi natin noong panahong namin, lakas makatito, makatita. At minsan, kapag sinabi natin ito, tayo rin mismo nakaka-realize, oo nga, matanda na pala ako. O di kaya ay tumatanda na pala ako. Yun nga lang, kapag ginagawa natin ang, sinasabi natin ang ganon, parang ikinukumpara natin ang noon at ang ngayon. Kaya nga, madalas sinasabi ng ibang mga tao, huwag niyong ikumpara ang noon. Kung noong panahon, hindi kayo kumakain ng bigas, ngayon, marami naman tayong bigas. Pwede naman tayong kumain. Kung noong panahon, hindi kayo nag-aalmusal, ngayon may kakayahan na tayong mag-almusal, hindi naman po siya masama. Yun din po ang sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon sa mga Pariseo at sa mga alagad ni Juan Bautista. Hindi ang kanyang pagpunta dito sa mundo, hindi ibig sabihin na pinapalitan niya yung kanilang mga nakaugaliang kultura at karanasan. O di kaya ay binabago niya ang kahulugan nito. Hindi. Ang pagpunta ni Jesus dito sa mundo, hindi lamang niya ipinagpapatuloy ang kaugalian noon, kundi mas binibigyan pa ng kaganapan ang salita ng Diyos at ang batas ni Moises sa pamamagitan ng kanyang presensya. Hindi pinapalitan, hindi binabago, binibigyan ng kaganapan. Ganoon din po sa ating simbahan. May mga ginagawa tayo noong una na baka siguro iniisip natin ang mga pangyayari ngayon ay isang pagbibigay o hindi pagbibigay halaga sa mga ginagawa noong una. Hindi po. Hindi po siya binabago. Mas binibigyan pa niya ng mas malalim na kahulugan ang mga ginagawa noong una sa pamamagitan ng mga ginagawa natin ngayon. Sigurado ako noong unang panahon, hindi natin naiisip na magkakaroon ng pagkakataon sa ating simbahan na pwede tayong magsimba sa pamamagitan ng TV o ng computer. Noong unang panahon, yung mga matatanda, kapag hindi ka nagsimba, sabihin sa atin, isang napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Hindi ka magsimba sa linggo, hindi ka pumunta sa simbahan, napakalaking kasalanan na ginawa mo. Kaya nga kahit may sakit, sasabihin nila, nagkasakit ako, nagkasala ako dahil hindi ako nakapagsimba. Kaya maraming beses kapag ikinukumpisal ng isang tao ang ganitong pangyayari, sabihin ko, hindi mo kasalanan na hindi ka nakapagsimba dahil mayroon kang sakit. Ang iyong sakit, ang sakripisyo mo sa iyong sakit, ang siyang naging paraan ng pakikiisa mo sa pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus na ating ginagawa sa banal na sakramento ng misa. Kaya mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, ipinapaalala sa atin, may mga bagay tayong ginagawa ngayon na hindi ibig sabihin na binabaliwala ang kahulugan nito noong unang panahon. Hindi po. May mga ginagawa ang simbahan ngayon na mas pinatitingkad pa nito ang kulay at kahulugan dahil sa teknolohiya na mayroon tayo ngayon, sa mga pagbabago na sinasabi ng ating simbahan at mga namamahala sa ating simbahan. At para sa atin na mga nagsisimba, hindi po maganda na inaayawan natin ang mga pagbabagong ito. Ang atin pong pag-ayaw ay isang pagbabaliwala sa ating mga ginagawa noong una at noong nakaraan. Parang kinakalaban natin ang mga pagbabagong ito ng simbahan na napakaraming mga tao, napakaraming mga Kristiyano ang ayaw ng pagbabago. Gusto nila lagi ng luma at kung ano ang nakaraan.
Para sa kanila, kapag nagbago ang ginagawa ng ating simbahan, kapag may itinurong pagbabago, nawawalan ng kahulugan ang lahat ng ginagawa natin. Hindi po. Ang mga pagbabago na ating ginagawa ngayon, isang pakikiisa at pagsabay din sa pagbabago ng mundo. Pero hindi binabago nito ang kahulugan at kung sino ang ating pinatutungkulan. Si Jesus pa rin at ang Diyos na ating sinasamba.